Magandang umaga po mga kapanalig. Ang lamig naman dito. Ayan. So, at ako po'y nagagalak na ako po ay aking makasama ngayong araw na ito. At mag-hi muna tayo sa ating pong mga kasama dito sa studio. Ayan, sa ating pong staff ng kapanalig. At pakibate, sabihin nyo, salamat, buhay ka pa. Di ba, pagpasalamat natin, mga manalig. At ngayon po, ay ako po'y napag-utusan ni Apple, na magsalita po sa inyo. Pagtsagaan nyo na po ako, ha? Okay lang po ba? Ayan. Kasi po, wala pong makuha si Apple. Ako po yung napag-initan niya. Hello? Ayan. Atin pong tignan at pagnilayan yung, ano ba itong Flores de Mayo? At saan ito nang galing? At anong tinatawag nitong kaugnayan sa ating pananampalataya? Sa araw na ito, mga kapanalig, ay hayaan po ninyo akong ilatag ang ilan sa mga kasaysayan. Alam nyo ba kung sinong pasimuno ng lahat ng ito? Kilala nyo? Ay, nako yan, hindi ko rin kilala. Ayan. Mga kapanalig, ang pasimuno po ng Flores de Mayo. Sino po yung mga taga Bulacan din mga kapanalig natin from Bulacan. Makinig kayo. Ito po ay sinimulan ni Father Mariano Sibilia. Siya po ay mula po sa Bulacan. Bulacan. Ayan. Isa po siyang pare noong panahon po ng tinatawag nilang Philippine-Spanish Revolution. At sa kanya po, sa kanya pong pagsisikap na i-Philippinize o kumbaga ipaglaban ang secularization at pamunuan ng mga Pilipinong pari ang mga parokya sa Pilipinas. Isa po siya doon. Sa kanya pong pagsisikap na isalin ang mga panalangin sa mahal na ina at kanya po itong napagsumikapan. At ito po'y lumaganap, hindi lang po sa Bulacan. Ito na po'y lumaganap sa buong mundo. Alam nyo ba yon? Sa ibang bansa po, ay meron na rin pong Flores de Mayo. At sino nagpapasimuno nito? Mga Pilipino din. Yung mga Pilipino, mga kaklasiko, inaalala ko lang, hindi ko naman po sinasabing kami lang nagsimula noon. Yung mga kaklasiko po na nalipat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sila po'y nagmisyon. Maniwala po ba kayo, doon sa Africa, ay meron na rin po silang Flores de Mayo. Meron na rin po silang Santa Cruzan. O sadya po talaga tayo po ay mga, tawag po sa atin ni naalala nyo si St. John Paul II. Ang tawag po niya sa atin, the Filipino Catholic faithful are smugglers. Smugglers of Catholic faith. Ayan. Sabi po yan. Pwede bang alisin ko ito kasi nahuhulog ako. Ayan. Ayan. So anyway, so mga kapatid, ay tingnan po natin, ano yung kahulugan nito? Ano ba yung pagkakaiba ng Santa Cruzan at tinatawag din po nilang Flores de Mayo? Anong pagkakaiba nun? Meron ba? Ano? May riniak. Riniak. Ano yung niriniak? Tama si nanay Tama si nanay. Kunti na lang, nay. Push mo pa. Kunting-kunti na lang. Oo. Yung Flores de Mayo, yung Santa Cruzan, ay merong reenactment. Ano yung niriniak? Ay, sumobra konti. Balikan natin. Sumobra konti. Sino yon? Yung Reyna Elena. Ang galing na ating mga kapanangaling, Napaka-participative, diba? Alam nyo, yung Santa Cruzan, ito po yung reenactment o pag-alaala natin doon sa pagkatagpo ni Santa Helena, ang ina ni
Constantino. hindi po si Jesus, ha? Yung Jesus, yung cross ni Jesus ang natagpuan ni Santa Helena doon sa Amen. Alam mo kung saan yung Amen? Doon sa Jerusalem. Ayan, doon natagpuan. At ngayon ay ginugunita natin yon. Ito'y may kaugnayan doon sa September 14. Okay? Pero yung Flores de Mayo, ito po yung araw-araw na pananalangin, pagdarasal, pag-awit ng parangal kay Maria na ating ina. Okay? Kaya everyday, meron pong title si Mary. At na meron title na binabasa. Merong title na pinararangalan kay Mary. Hanggang marating natin yung May 31. At doon magsisimula ang reenactment. Bakit merong reenactment doon? Kasi ito yung day of the visitation of Our Lady to her cousin Elizabeth. Kaya ngayon, mga kapanalig, yung pagkakataon na yon, doon ginaganap yung tinatawag po nilang pagririnak. Kasi nga ito yung pagdalaw at the same time, yung mga kalalakihan. Noong unang panahon, sila po'y may daladalang mga bulaklak at dadalhin sa mga binibini at mga matimtimang birhen ang tawag. Sila po'y dadalhin doon sa simbahan at langkay-langkay silang maglalakad papunta ng simbahan at mag-aalay ng bulaklak. Now you know. Okay? Ganun po nagsimula ang lahat. Ngayon, mga kapanalig, ay tingnan naman po natin, ano pwede nating makita dito? At dito po sa Santa Cruzan na ito, sa tagpo ng paghahanap ng krus, dito makikita yung pagandahan, yung tinatawag po nilang ritual pageant. Ayan. May ritual pageant na kung saan pinipilinize natin yung, kumbaga, isinapilipino natin yung pagkatagpong ito. Kaya nga, sa hangarin natin, alam nyo mga kapanalig, sa hangarin natin ng pagkakaroon at pangarap ng marami na magkaroon tayo ng hari at reyna. Kaya nga tuwing okasyon, lagi na lang may reyna at hari. Di ba? Pero nilagyan po natin siya ng tinatawag nilang spiritual component. Ayan. At ang component na yon, hindi lang ito tungkol sa pera, kundi ito, yung mga kadalagahan na kasama doon sa tinatawag po nilang Flores de Mayo, ay isa sa kanila ang pipiliing maging Reyna Elena. At yung pinakabata doon, yun naman ang pipiliing bilang Prinsipe Constantino. Okay? Ngayon, doon po nagmula yun. Ano po, mga kapanalig? Kaya nga kung titignan natin, ay makikita natin pala na kung saan yung debosyon natin sa ating mahal na ina. Ano yun? Yung devotion natin ay kumbaga, it is deeply ingrained in Filipino culture. No? Kumbaga, sa bawat himaymay ng pananampalatayang Pilipino ay doon nakaugat yung pagmamahal natin sa ating mahal na ina. Ito po, nais ko pong pagnilayan natin, mga kapanalig, yung tinatawag nilang the influence of Catholicism in the country. Dito po, kung titignan po natin, kaya nga nalulungkot po kung isipin, no? Lagi na lang inire-represent ng ibang mga nagpapakilala o pinapakilala yung mga pare. Ang pagsabi niya, Pilipinong pare, Father Damaso. Kawawa naman kami. No? Nakalimutan natin, na marami naman pong Pilipinong naging banal. O mga paring misyonero na naging banal. Meron ba kayong kilala?
sa Pilipinas na nagmisyon na naging banal? Oh, sino? Kilala nyo? Nako! Minus to. Sinong makakaalala? Sino yung mga misyonerong foreigner na pumunta sa Pilipinas na ngayon ay kinikilalang banal na? Oh, nako. Kayo ba mga kapanalig? Kilala nyo, no? Siyempre kilala nila, alam nila yan. Nag-research sa mga yan. Diba? Bigyan kayo ng halimbawa. Si San Pedro Bautista. Siya ay salungat ni Father Damaso. Siya po ay he tirelessly preached sa Bicol region. At alam nyo ba, siya ang nagsimula ng tinatawag nilang retiro. Alam niyo yung retiro? Diyan sa may retiro. Sa Quezon City. Merong kuweba dyan na ginawa sina San Pedro Bautista na kung saan magri-retiro o magpapahinga ang mga paring pagal sa iba't ibang misyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Dalawin nyo. Puntahan nyo sa may retiro. Malapit sa Our Lady of Lourdes. Malapit din yan sa may San Pedro Bautista Parish. Okay? So ngayon mga kapatid, at ating tignan, yung simbolismo ng pagmamahal natin sa ating mahal na ina. Sana po ay magdulot ito sa atin na paghubog sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo sa tinatawag po nilang simbolo ng pag-ibig, simbolo ng malasakit, at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga't magandang maintindihan po natin, sana, anumang debosyon ay humubog sa iyo upang humakbang na magmisyon at hindi ka sana konsumisyon. No? Kasi ang dami kong kilala nagdedebosyon, pero naman konsumisyon ang ugali niya. Di ba? Kaya nga mga kapanalig, ang dulot sana sa atin nitong atin pong ginagawa na Flores de Mayo ay habang tayo po'y nagdadasal, baguhin sana rin natin ang ating mga asal. Para mag-rhyme, asal, dasal, misyon, debosyon, hindi konsumisyon. Di ba? Kaya nga mga kapanalig, makita po natin ang kahalagahan nito sa ating buhay. Kaya ang Flores de Mayo at ang Santa Cruzan ay talagang magkaugnay. Hindi sila pareho. Okay? Magandang maliwanag yun, ha? Ituro yan sa mga apo nyo. Ituro natin sa ating mga kapanalig na magkaiba yan. Magkaiba sila ng layunin. Pero, iisa po ang tinuturong o tinuturon. Ang tago? Ayun na yun. Pino-point out. Ayan. Doon sa malalim na pagtugon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Sana, lahat ng nagbakasyon sa Bohol, di ba? May dumaan, nagbakasyon sa Bohol, parang kilala ko yun. Okay, So mga kapanalig, ay maintindihan natin. Sana po, yung pong mga apo nyo, may mga apo pa kayo? Yung mga walang apo, wag kayong mag-alala, damay-damay tayo. Pero, meron po kayong mga kamag-anak. Sana po, balikan po natin. Alam nyo, mga kapanalig, yung mga babae noon, hindi ko po nilalahat, lahatin na natin. Lahatin na natin. Okay, payag kayo. Yung mga babae noon, at sila yung mga matatanda ngayon, at kayo yung mga kaharap ko ngayon, kayo po'y mga katulad ng inyong mga nanay, mga matimtimang birhen. Kala nyo, bumawi.
Kahit tinawag kayong matatanda, no? Di ba? So ngayon, mga kapanalig, pagkatapos nun, sila po'y katulad ng kanilang mga nanay. Pero ngayon, nalulungkot po ako, yung mga babae ngayon, hindi ko naman po nilalahat, pero marami sa kanila. Marami sa kanila, mga kapanalig. Sila po'y, yung mga babae ay mga babae ngayon, hindi na katulad ng kanilang mga nanay. Sila nga'y katulad ng kanilang mga tatay, lasenggo na rin. Bato-bato sa langit, tamaan sana yung mga nakikinig natin. Ayan mga kapanalig, mahalaga po na tayo po na nakatatanda ay wag po nating sakalin ng anumang mga debosyon yung ating pong mga anak at apo. Anong gagawin namin, Father? Hayaan nating maranasan ng mga kamag-anak natin yung ating debosyon. At ang debosyon na ito ay magdulot sa atin upang tayo ay maging mabuting halimbawa. Nang hindi natin sila pinipilit. Dapat ang debosyon at pananalangin hindi lang naririnig. Hindi lang nakikita. Dapat nararanasan. Kaya nga mga kapanalig, sana po ang bawat isa sa atin ay matuto na makita ang kahalagahan nito. Alam nyo ba, pag Flores de Mayo, kasi di ba pag Mayo noon, ngayon medyo wala na, Nung Mayo noon, nung kapanahunan nyo, at umuusbong pa lang ako noon, di ba? Nung kadalagahan nyo, umuusbong pa lang ako noon. Kikita natin ang daming mga bulaklak sa paligid, no? Dadaan ka sa mga barangay, sa mga purok, ang daming mga bulaklak. Kaya minsan yung mga binata pumipitas lamang ng bulaklak bago puntahan yung kanilang mga binibining dadalhin sa altar upang sila'y mag-alay ng panalangin sa mahal na ina. Ngayon wala na, nandun na lahat sa dangwa. Ang mahal pa. Di ba? Dati libre. Pero anyway, mga kapanalig, sana yung debosyon na to ay may balik. At sana po ay magkaroon po tayo ng oras upang sana meron tayong mga practice sa loob ng ating mga kanya-kanyang mga parokya. Alam niyo kung ano? Dapat magkaroon ng flower arrangement competition. Maganda to Kahit Mayo lang, na yung bawat grupo ng mga kabataan, pagandahan sila ng mga bouquet, hindi iaalay sa kanilang mga jowa, kundi iaalay sa ating mahal na ina. Di ba? Para po sana mas marami ang atin pong kailangan po sanang ilagay na bulaklak dyan ang purpose natin para ma-develop yung pangangalaga sa mga burak, yung kagabi nanonood ako sa PTV4, yung china-challenge yung mga tao na i-develop yung horticulture, yung mga locally grown flowers. Sana po, kasi yung resistance po nun sa init, mas matagal. Mas matagal. At wag po kayong bumili ng mga bulaklak na galing abroad. Ang mahal! Kahapon may tinitignan akong, alam nyo ba yun, yung bulaklak na pinakamahal ngayon? Kalahating milyon ang halaga. Galing ito sa ibang bansa, pero nagawa siyang ma-adapt. Pero hindi siya endemic sa atin. Pero ang hamon sa atin, sana yung bawat mga parokya, mga kapanalig, sana po magkaroon po tayo ng desire na magtanim nun. Hindi yung mga mamahalin. Kasi nga po, hindi nga po yan endemic. Ibig sabihin, hindi natural sa atin. Kaya madaling malanta. Kaya piliin po sana natin mga kapanalig, yung mga bulaklak na galing talaga sa atin. Ang tawag kasi natin dyan, locally bloom. Santan, sampagita, rosal, ano pa ba yun? Kalachuchi, ayan.
Alam nyo mga kapanalig, balikan lang natin. Maaga pa naman, may oras pa naman ako, may 45 minutes pa ako. May 45 minutes pa ako. Alam nyo, kung kayo po'y may mga anak na lalaki at may mga asawa, may mga anak na rin po sila, i-challenge nyo na sila, yung mga lalaki, sila ang unang magbigay ng bulaklak sa mga anak nilang babae. Oo. Bakit? Para hindi sila kiligin paglabas ng bahay nila. Halimbawa, yung anak mo, lalaki ka, yung may anak ka, hindi mo nga binigyan ng chocolate, hindi mo rin siya binigyan ng flowers. Naku, maniwala kapag lumabas yan at nakakita ng isang sanggano, binigyan siya ng kalachuchi at Cloud9, kikiligin na yan. You get the point? Kasi nga wala naman silang reference ng pagkikilig. Kaya ngayon, responsibilidad natin yon. Ngayon, tignan po natin yung role ng mga babae doon sa sagala sa pag-perform nila ng reenactment. Ang problema kasi, wala nang reenactment na nangyayari na. Pagandahan na lang ng gown. Ito, hindi naman po against sa kanila, pero sana, babae po yung gamitin natin para sumama doon sa Santa Cruzan. Alam niyo po nung panahon, nung ako po yung kura paroko doon sa isang parokya, kung saan ako naka-assign, meron akong 3 generation nang nagsasanta Cruzan. Yung apo, yung anak, at yung lola, lahat sila nakagown. 3 generation. Kaya ang daming mga nagsasagala. Ngayon, maniwala ka, walay na. Nakalulungkot. Kaya tingnan po natin yung role ng mga kababaihan. Sana po, sa atin pong lahat, mga nakikinig po sa atin, sa ating pong mga kapanalig, sana po, hindi lang siya mahulog ng pagandahan ng gown. Sana po ay meron din pong catechesis. Meron din catechesis at values formation. Mahalaga yun na makita natin. Kasi gusto nating ipakilala sa mga babae yung tinatawag po nilang virtues and qualities that is associated to the Blessed Mother. Gets nyo? Sana ganun po yung atin pong kahinatnan. At ang mga nagpa-participate ay hindi lang pataasan ng pride. Minsan, nagsasagala yan, pero ang susungit. Nagsasagala yan, pero ang choosy. Nawala na yung virtue ng Blessed Mother. Kaya nga mga kapanalig, ano ba yung pwede nating matutunan? The purity of the Blessed Mother. Maituro natin sa mga kabataan. Ano pa? Yung grasya ng pagpapakumbaba at hindi pataasan. No? Kaya't sana, kasama po namin kayo mga kapanalig, no? Na magtuturo unti-unti. Pwede pa nating simulan. Hindi pa huli ang lahat na tayong magturo sa ating, alam mo, merong isang movement ngayon na tuwan-tuwa ako. Ito'y sa bandang Mindanao. Yung movement ng mga babae, yung mga kadalagahan, nakita niyo na ba to? Ha? Nakita niyo na ba to? Yung mga babae, yung mga bata, nagbibelo pag nagsisimba. Naku, ang sarap tingnan. Kaysa naman yung nagsisimba, naluwa na lahat. Alam niyo mga kapanalig, ito yung magandang tanong, no? Pag kayo ba may cellphone, ano yung unang bibilihin? Pag nakabili ka na ng cellphone, anong unang bibilhin? Pagkatapos ng cellphone? Casing. Ano pa? Para saan yung casing? Para hindi magasgas. Ano pa ilalagay mo doon sa harap? Anong tawag doon? Ilalagay sa harap. Kayo. Alam niyo yan eh. Screen protector. Ano pa? Hindi ko kasi alam tawag doon. SIM card. O, para makatawag ka, syempre. Ano pang ilalagay para maprotektahan yung cellphone? PIN number. Alam nyo mga kapanalig, protektado yung mga cellphone.
Pero yung gumagamit ng cellphone, mga kabataan ngayon, luwa ang kanilang katawan. Bakit kaya? Kayo bang may kasalanan nito? Ay, hindi. Sino may kasalanan? Yung mundo? Ay, mali. Hindi natin pwedeng sisihin ang mundo. Bakit? Kasi ang kasakasama ng mga apo nyo ay kayo at tayo. Kaya dapat sisihin tayo. Okay. Ay, wala pang kaputa. Okay. Ngayon mga kapanalig, tignan natin. Ano yung symbolism ng meron sa Flores de Mayo? Yung bulaklak. Yung bulaklak ay, kumbaga yung act of offering flowers. Anong meron dito? Is a very good gesture na ano? Na ano? Of expressing our love, devotion, and reverence to our Blessed Mother. Yun yung rason doon. Kaya nga, at tinatawag din po nila ang mga bulaklak, the flowers are tangible expression of faith and a way to adorn and honor the Queen of Heaven. Kaya nga mga kapanalig, sana ay makita po natin. So another symbolism ng ating po Santa Cruzan, yung sagala. Yan. Ano yung meron sa sagala? Representing the 31 title of the Blessed Virgin Mary. 31 title of the Blessed Virgin Mary. Yun yung inilalagay. Diba? Pangalawa ay yung Reyna Elena and Constantine. Sino sila? Symbolizing the finding of the cross by Empress Helena and Emperor Constantine. Kasi bata pa naman po siya noon. Okay? Tapos di ba may mga angels? Di ba? May mga angels, sila yung nauuna. Alam niyo bakit nauna yung mga angel? Bakit? This is a procession, symbolizes Christian journey or pilgrimage towards heaven. Kaya laging may mga angel at meron pong nakahawak-hawak na tinatawag po nilang Ave Maria. Ayan. Tapos po, yung parade, an element. Minsan tinatanong ako dyan ng mga kaibigan kong protestante, no? Pwede bang uminom muna ako ng tubig? Ayan, tuloy na po tayo. Nasaan na tayo? Naalala ko yung isang kaibigan kong pastor ay tinanong niya ako, Father, bakit kayo mga Katoliko pinoprosesyon nyo yung mga santo? Sabi ko, oo nga, no? Bakit maraming pinoprosesyon yun? Ang sagot ko sa kanya, simple lang. Sabi ko sa kanya, Pastor, kasi kung may paayang mga santong yan nakakalakad, sila na lang maglakad at iiwan na lang namin, hintayin namin silang umikot. Kaya hindi sila makalakad, kaya namin pinoprosesyon. Diba? Ayan. Okay? Ngayon, yung procession po, symbolizing Christian journey or pilgrimage. Ito po yung catechesis. Catechesis, dapat po malinaw sa atin kung sino po yung nire-represent ng mga nagsasagala. Minsan, nakalagay siya, Reyna, Pareatriz, Reyna, ano pa natawag doon? Sentensyada, pero noon, luwa na yung cleavage na Santa Maria. Ba't ang layo naman doon sa, parang nawala na po yung kwan, nawala po yung essence. Dapat bantayan naman po natin to, no? Na wag naman po nilang iluwa ang dapat iluwa. Na hindi po kasi maganda. Ngayon,
yung cross at bulaklak. Anong sinisimbolo nito? Ito po'y dapat po, lahat po nung mga nagsasagala, may hawak na cross at bulaklak. Dapat lahat. Hindi lang si Reyna Elena. Okay? Hindi lang siya. Bakit? Kasi it symbolizes the Christ sacrifice. And flowers symbolizes desire to offer to the Lord the first fruit of creation. Dapat po lahat ng magsasagala, lahat sila may hawak na cross. Hindi lang si Santa Elena. Dapat lahat. Kung ano-ano yung pinapahawak, yung iba pinapahawak, yung emergency light habang naglalakad. Nawala na yung essence. Isa nagprosesyon, may nakita ko nagpuprosesyon, mintras bouquet at saka cross ang hawak ay emergency light. Kawawa naman. Ano? Kaya nga mga kapanalig, sa kabuuan po ng lahat ng ito, ang mga hawak at mga kasuotan ng mga sumasama sa sagala ay nagre-represent sana ng devotion. Sana nga Sana. Kaya't hindi pa ulihang lahat. Pakisabi nyo sa mga parish priest nyo na sana naman huwag nilang payagan yung mga magsasagala na palakihan ng backless. Pagandahan ng backless. Kaya nga't sana naman, huwag. Ipakita po natin, while we are doing the Santa Cruza ng Flores de Mayo, gawin po nating makabuluhan, makakristyano, at higit sa lahat, paalala na ito'y pagpaparangal sa mahal na ina, hindi pagpaparangal sa mga sagala. Gets nyo? Ayan. Ngayon, dumako po tayo. Dito po, doon sa tinatawag nilang spiritual reflection na tayo. Okay? Malapit na tayo matapos. Kunti na lang. Pagtsagaan nyo na po ako. Kunting-kunti na lang. Unang-una, ano yung meron sa kay Blessed Mother? Ba't kailangan nating i-imitate? Unang-una, yung kanyang intercessory role. Naalala nyo? What is the last word of the Blessed Mother in the Bible? Yes! Palakpakan natin si Nanay! Yehey! Gawin ninyo anumang ipinag-uutos niya sa inyo. At yun po, intercessory yun. Sa wedding at Cana, sinabi niya yun. Ha? O niya, kasalan sa Cana. Sinabi niya yun. Yun po yung huling salita na nakarecord. Na napakahalagang maalala natin. Pangalawa po, si Mary, yung matututunan natin sa kanya, she is the model of faith. Modelo ng pananampalataya at pagsunod. Meron pong grasya sa pagsunod, kaya po kayong mga nakatatanda, dapat maging masunurin kayo. Pagbawal sa inyo ang matamis, bawal! Gets nyo? Hindi sasabihin, may gamot naman, Father. Ay, naka. Tikim-tikim lang. At sa nasarapan, ay, masarap pala. May gamot naman. Ay, nako. Matuto po tayong sumunod sa ating mahal na ina. At sana po, At sana po, dalawa na lang po ito. At yung pong ating debosyon na meron tayo, ay ipo-point niya tayo, ituturo niya tayo sa para mas maging malapit. Sa mga Legion of Mary, malapit ito. Ako po yung utusan ng Legion of Mary sa diocese ng Novaliches. Alam nyo ba na nagkaroon kami ng kauna-unahang convention ng mga Legion of Mary? Sa buong diocese. Novaliches yun. Diba? Nagkaroon kami ng gathering. At doon,
ipinaalala natin sa mga Legion of Mary. Alam nyo, ang mga nagli-Legion of Mary, at sana sumali kayo, no? Yung mga nagli-Legion of Mary, ang purpose nun, inaaya silang lumapit kay Mama Mary, at si Mama Mary na ang bahalang maglapit sa inyo sa ating Panginoon. Yun yung purpose nun. Kaya nga't sana, all the activities of the Santa Cruzan and Mayflower will point us to Christ. Dalhin tayo nito. At higit sa lahat yung panlima, mga kapatid, ang debosyon natin ay mag-develop ng malalim na kaugnayan sa ating mahal na ina. At ang kaugnayang yon ay magdadala sa atin ng tinatawag nilang comfort. Anong Tagalog sa comfort? Ayun na yun, comfort. Yun na yun yung comfort. Oh. Ayun na, kaya nyo yan. Wag na. At the same time, sana po ang presensya natin maging pagbabasbas para sa iba. Pakinggan po natin lagi ang ating inang simbahan. Pakinggan natin ang ating mga kaparian. Pakinggan natin ang ating mga katikista. Pakinggan natin ang ating kapanalig station sapagkat dito, hindi ka lang nakikinig, ikaw din ay natututo. Kaya nga't ang aking iiwan sa inyo, at hindi basta-basta yun, dapat naniniwala ba? Kayo, tanongin ko ha? Itutok mo sa akin yung camera, yan. Ayan. Ayan, lalapit ako. Ayan. Kayo ba ay masaya bilang kapanalig? Kung kayo ay masayang kapanalig, dapat meron na kayong na-recruit. Pag hindi ka pa naka-recruit ng kapanalig, hindi ka masaya. Kaplastikan yon. Dapat, alam mo kasi kami mga pare, pag sinasabi namin kaming pare, masaya kami, tapos wala kaming nare-recruit na magpare, delikado yun. O kaya ako, may na-recruit ako. May pinsan akong naging pare. Kaya kayo dapat, hindi lang pero huwag niyong kalimutan yung ating kapanalig support, ha? Suportahan natin yung kapanalig. Kasi nga, kailangan natin yon upang lalo tayong lumawak, lumago, at matuto. Kaya nga, itong iiwan ko sa inyo, mga kapanalig, ha? Ang taong marunong makinig, marunong umibig. Ang taong marunong umibig, marunong makinig. Anong mangligalig, hindi siya makikinig sapagkat siya'y nakasandal sa Diyos ng pag-ibig. Magandang araw, mga kapanalig.